And so today, I will be talking about yung hindi sila Kristiyano I think so. But sila ay naghanap kay Jesus. And I'm talking about the Magi, the men from the East. Diba? And to give you background, itong mga Magi na ito, itong mga wise men na ito, una sila ay well-versed sa scriptures. Alam nila. Kaya they know that within today or within this month, lilitaw si Jesus. Hindi lang sila, ang mga wise men na yun ay marunong din sa scriptures, Prophet Isaiah. But they are also astrologers. Alam niyo, astrologers, yung marunong magbasa ng mga bituin. So, nag-decide sila. Actually, there is no mention in the Bible na tatlo sila. Silent po yung tatlo, wala po yun. So, nagprepara sila for a caravan. And they waited 1 year after the birth of Jesus Christ before they start their journey. This is the first stage of their journey. So imaginein mo, nagpasimula sila, actually I researched this, August 21, 1 year after birth. And then, dumating ang panahon, ano na kayo? Handa na ba kayo? You know, in traveling from the East, from Persia, you'll be passing by the wilderness. Desierto po ang kanilang dadaanan dito. At sa desierto ngayon, nandoon ang mga mababangis na mga lakdan, scorpion. At ang mga rattlesnakes na basta lang lilitaw. At hindi lang yon, yung sandstorm from time to time. At natatabunan pa nga ang tao. No. But they endure everything just to find Jesus. Amen? And for 112 days of traveling, 112 days yun, they finally saw the star. Stage 1. Anong makikita natin dito? The Magi is full of sacrifice despite of so many problems. Mga kapatid, marami ka ring pagdaraanan mga sakripisyo before we meet and feel the presence of God. Amen? Marami mga bulong. Walang mangyayari yan. Ganun pa rin ang buhay mo. Bubulungan ka ng demonyo. That's why we keep on looking for the presence of God. And this Magi endured so many troubles and problems. May mga magnanakaw po, may mga thief po dyan sa desierto. Hindi nila lintan. Amen? So the first stage is, on how they find Jesus is sacrifice. Endurance and sacrifice on hardship. Tayo, pagdaraanan natin yun o dinaanan na natin yun di ba? But remember this, when you find Jesus Christ of Nazareth, His presence in your heart, wow, everything changes. Are you changed? Amen. I like that voice. Amen. Gusto ko yun. Marami pagdaraanan. Hanapin mo ang presensya ng Lord. Ang daming mga udyok sa'yo. Huwag ka na dyan. Doon ka na sa matutulis na simbahan. Huwag ka na dyan. Tumay ka na dyan. Putang Baklaran. O kaya sa Quiapo.
The Magi's encounter so many things, but they continue to find Jesus. Amen? So that's number one. Ang sabi ng Bible, blessed are those who persevere under trials. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life God has promised to those who love him. James chapter 1 verse 12. You see, those who persevere under trial will reap the crown of life for those persons who love him. Amen? And this Magi loved so much Jesus. I believe they are not believers. Pero ginawa niyang dapat. Kumusta ang buhay natin? Ginawa ba natin ang dapat na hanapin si Jesus? O hinahanap na natin si Jesus kapag ikaw ay nasa malubhang karamdaman na? No? Until you find Jesus, the reality, the presence of God, ulitin ko, there can never be a change in your life. So punta tayo sa stage 3. Hinati ko ito sa tatlong stages. In Matthew chapter 2, verse 10, 11, sabi rito, when they saw the child, they were overjoyed. When they saw the child, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with the mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then their treasures presented with gifts of gold and of incense and of myrrh. Ano ang naramdaman nila nung masumpong na din makita nila si Jesus na nakahiga doon sa sabsaban? Ay, bakit naman? Diyos yan, bakit sa sabsaban lang? Hindi ba dapat doon siya sa mga... Di ba? Ano ang nangyari? Yung mga wise men, they were overjoyed. Tuwang-tuwa sila. Masaya sila. Kayo ba masaya kapag alam mo na ang presence ng Lord nasa iyo? Amen. Kayo ba masaya kung naramdaman mo yung pagkilos ng Panginoon sa iyo? Yes. Hallelujah. And this Magi keep on looking for Jesus until they found Jesus. They were what? Overjoyed. Yeah. Woo! Hallelujah. Sige nga, ipakita nga natin sa ating mga mukha kung natagpuan ng Diyos at saka yung kanyang presence. Sige nga. Amen. Are you overjoyed? Palakpakan natin sa Panginoon. Hallelujah. Changes sa kanilang buhay. Nabago ang kanilang mga buhay. When they saw the child laying in a manger, they were overjoyed. Now, tanong ko lang sa ating lahat. Sino rito ang nasubukan ng humiga sa sabsaban? Most of us, listen, most of us, sa nahiga, sa crib. Tama, no? Masarap ang buhay ng mga sanggol noon. Ay, nako, pinaglilihi pa lang eh. Hey, bili na tayo ng kuna, ng crib. No? Pagandahin natin. Ihiga si baby. Amen? Well, you are blessed. But Jesus lay down in that dirty, smelly manger with all the humility of a real God. Amen ba? Sabsaban. Sabsaban. Pangit naman ng sabsaban. Imagine, sabsaban, mga dayami, nangangati pa yata yan. Ayaw ko kung nilinis ng sabsaban yan. But then again, na ipakita ng Panginoon, nagpasimula siya sa mababang antas na pagiging Diyos na.
Kumusta ang ating pride? Alam mo, itong pag-celebrate ng Pasko na ito, one thing siguro na i-reflect natin sa buhay natin, Lord, ang sarap ng buhay ko. Nung sanggol pa ako, pinahiga ako sa malambot na kama na tuna, na cream. Samantalang si Jesus, nagtiis doon sa baho, maruming sabsaban. Pero sa panahon namin, iba eh. Dahil walang pera. Ngayon, duyan yung tela, yung kumot, tatalian magkabila. Tapos ilalagay si baby sa gitna. Tulog ka na yan. Tatalian uli para kahit nakahiga si nanay, hila-hila niya yung duyan. Diba? Ay nakatulog yung si nanay, natapat sa kanya yung duyan, naihiyan siya ni baby. Ganun kami nung araw, no? Di naman sabsaban siguro. That's why, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, you are blessed. Now I will say this to you. Church, I know that we have found Jesus. I will say this to you. As Christians, listen carefully. You and I are mandated to get out from the crib of comfort and go down the streets. You can see so many manger. Nakuha natin? You go out in the street. Mga neighbors, sila yung sinasabi kong nakahiga sa sabsaban. Mahirap, marurumi, madudungis. Church, get out from that crib comfort of yours and go down to the level of Jesus Christ. Amen? Do you get me? Nakuha niya ako. Hallelujah. Kung lahat tayo ay aalis doon sa comfort zone ng crib na yan, palagay ko next year, mapupuno tayo. Amen? Even ba? Yes. Psalms chapter 16, verse 11. You have known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence and eternal pleasures at your right hand. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Although the Magi's, grabe ang kanilang saya nung makita si Jesus. Pero, mas maligaya ang Panginoon sapagkat mayroong naghanap sa Kanya. Bumiyahin ng pagkalayo-layo. Dangers, Lord, upon them. And I believe, in my spirit, I can see God. Oh, these people, before they are not my people, but today, you are my people. Remember yung pinako sa cross si Jesus? Sabi ng magnanakaw, kung ikaw ay Diyos, bumaba ka dyan. Nirebuke siya nung katabi. And then ano sabi niya? Lord, please remember me when you are in your kingdom. Automatic, from today, you are with me in my kingdom. Hinanap niya agad ang Panginoon. Praise the Lord. Who are wise men here? Sino man sabi natin na wise kayo? Wise men. Wise men. We are all wise men. Why? Every Christian is full of wisdom. Pag puno ka ng wisdom, you are wise. At nagustuhan nga ng Panginoon yung ginawa noong mga Magi.
So that is the second stage. Ano na third stage? Ito na po. Third stage, in Matthew chapter 2, verse 12. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country in another road. Sabi ni Herod sa kanila, pag nakita niyo si Jesus, report kayo sa akin, pupunta din ako, mag-worship din ako sa kanya. Pero, nung makita ng Magi yung bata, nakalimutan na nila si Herod. You know, when you see Jesus, you'll forget all your troubles and your problems. Amen? So dumaan, ibang road sila. Third stage is this. There will be a unique changes in our way of life upon finding Jesus. There will be a unique changes in our life upon finding Jesus. Anong nabago sa Magi? Ang kanilang pananaw. Mag-iba tayo ng daan. May bagong daan sila. Dating daan yun. Bagong daan ang kanilang dinaanan. Amen! Sinuwain nila ang hari. You see, when you have the presence of God in your life, you can rebuke Satan out. Amen? Sarap no yung mga ganong bagay no kaya mong suwayin ng hari. Praise God. Maybe I will end with this. In Romans chapter 12, verse 2. Ang haba pa ng oras ko. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed to the renewing of your mind. Na-transform yung mindset ng mga Magi. Babago na ako ng daan. Magbabago na ako ng daan. Hindi na ako susunod sa hari na yan. Diba? May nabago na ba sa atin? May nabago na ba sa atin? Taas sa kamay. May nabago na ba? Huwag kayo maya. Huwag kayo ma. May mga nabago na ba sa ating buhay? Kasi taglay mo ang precision natin, Panginoon. Amen? So again, I will tell you this. Many people today are suffering in darkness. Droga, kriminalidad, rape, etc. Ang dami po. Sila yung nakahiga sa sabsaban. Again, ano yung ating gagawin as a Christian who found Jesus and His presence in our heart? Ano po ang ating gagawin? Diba? 2025 will be another year of journey, caravan, para sa ating lahat. It's a caravan of uncertainties. But believe me, if the presence of God remains in your heart, that caravan will succeed. You know what's meaning of caravan? Ito yung grupo ng mga tao. Nagrupo sila para sa isang layunin. Kumusta ang layunin natin? Pwede ba tayo maggrupo-grupo para sa isang layunin? Amen? To see Jesus in our heart. Amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. You know, I can just imagine yung puso nitong mga mayayamang ito. Hindi mapanlait, kapag pagkumbaba. At sinabi ko hindi mapanlait. Lalaitin nila si Jesus, anak ng hari yan. Anak ng ganyan. Tinanggihan na nga sila Jesus eh. Tinanggihan na sila. Nang may-ari ng mga hotel,
transient houses. I hope na hindi natin tatanggihan kung may nag-alok sa atin ang pangalan ng Jesus. Amen? Let us pray na tayo mismo mag-alok sa kanila. Praise the Lord.